Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos, sa at pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway suminyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa banal na misa na ito, idulog natin sa Diyos ang ating mga personal at pamilyang intensyon, ang mga taong humihingi sa atin ng mga panalangin at pinangakuan ni pagdarasal. Ganyan din ang lahat ng intensyon na inialay sa ating banal na misa, para sa kagalingan sa lahat na may masakit na sa hospital man o sa kanilang tahanan, sa lahat na naghahanda ng kanilang board and board examinations, at gayon din sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, at ang mahal natin sa buhay. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos, sa pamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos. Luwalhati tayo sa kaligtasan, sa loob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarahal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos ay ng langit, amang makapangyarihan. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maasang ilaw ang mga naliligaw sa iyong pinababalik sa daan, para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang na nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mo makapagwaksi sa tanang salungat. Sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap, upang ito ay talagang makapangatawa ng ganap. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Katulad ng ulan na nagdudulot ng ginhawa sa lupang tigang, ang salita ng Diyos ang siyang bumubuhay sa atin. Subalit, katulad ng nasa saad sa talinghaga, kailangan nating ihanda ang lupang tatamnan ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ang ulan at niebe, paglagpak sa lupay, di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig. Kaya may pagkait butil na panghasik. Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kong nasa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Umuulan sa lupain, ganito mo kinalinga. Umuunlad ang lupait, tumataba yaong lupa. Patuloy na umaagos ang bigay mo mga batis. Sa halamang nasa lupa ay ito ang dumidili. Ganito ang ginawa mo na hindi mo ikinait. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Sa binungkal na bukirin, ang ulan ay masagana. Ang bukirin ay matubig at palaging basang-basa. Sa banayad na tag-ulan ay lumambot yaong lupa. Kaya naman pati tanim ay malago at sariwa. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Nagaani ng marami sa tulong mong gumagawa. At saan man magpunta kay, masaganang masagana. Ang pastulay punong-puno ng matabang mga kawan. Naghari iyong galak sa lahat ng kaburulan. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Gumagala yaong tupa sa gitna ng kaparangan. At hitik na hitik man din ang trigo sa kapatagan. Ang lahat ay umaawit, sa galak ay sumisigaw. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Inuusig at pinahihirapan ang mga alagad ni Kristo. Gayunpaman, ang muling pagkabuhay ni Kristo ay magdudulot sa kanila ng kaluwalhatian at ganap na katubusan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, saganang akin ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa iyahayag na kaluwalhatiang sa atin. Nananabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sangnilikha, hindi sa kagustuhan nito, kundi dahil sa ito ang niloob ng Diyos. Gayunman, may pag-asa pa, sapagkat ang sangnilikha ay palalayain sa pagkaalipin nito sa kabulukan at makakahati sa maluwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Alam natin na hanggang ngayon, ang sangnilikha ay dumaraing sa paghihirap. Hindi lamang sila, tayo mang tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay napapahimutok. Samantalang hinihintay natin ang pag-aampon sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalimpunan siya ng mga makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing na laglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinukang mga iyon. May binhi naman na laglag sa kabatuhan. Sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhi iyon. Ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw ay natuyo. Palibhasay, walang gaanong ugat. May binhi naman na laglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ng mga iyon. Ngunit ang bighi na landlag sa mabuting lupa ay nag-uhay. May tig-600, may tig-aanam, may tig-aanim na po at may tig-30 butil ang bawat uhay. May mga ang may pandinig ay makinig. Lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, "Bakit po ninyo dinaanan ang talinghaga ang mga iyong pagsasalita sa kanila?" Sumagot siya, "Ipinagkakaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit hindi ito ipagkaloob sa kanila sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at ang mananagana, ngunit ang wala kahit ang kakaunti na sa kanya ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakakikita at nakikinig ngunit hindi nakaririnig ni nakauunawa. Natutupad ang sa kanilang hula ni Isaias na nagsasabi, "Makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makauunawa. At tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita. Sapagkat naging mapurol ang isip ng mga taong ito, mahirap makarinig ang kanilang mga tenga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung di gayon, disinsanay nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tenga at nakaunawa ang kanilang mga isip at nagbalik loob sa akin at pinagaling ko sila," sabi ng Panginoon. "Mapalad kayo sapagkat nakakita ang inyong mga mata at nakaririnig ang inyong mga tenga. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta ang matutuwid na tao ang nagsaganang makakita ng iyong nakikita, ngunit hindi ito nakita at nakarinig sa inyong naririnig, ngunit hindi ito napapakikinggan. Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa maghahasik. Ang mga nakikinig sa salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakakauunawa nito, ay katulad ng mga binhing nahasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso. Inilarawan ang binhing nahasik sa kabatuhan at nakikinig ng salita. At masayang tumanggap nito agad. Ngunit hindi ito tumitino sa puso nila kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng mga kapaghatian na pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Inilalarawan naman ng nahasik sa dawagan ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga taong ukol sa mundong ito at naging maibigin ang mga kayamanan. Ano pa ang salita'y nawala na sa puwang sa kanilang puso kahit hindi makapamunga at inilarawan ng nahasik ng matabang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakakaunawa nito. Sila'y namumunga, may tig-600, may tig-60 at may tig-30. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Isa sa mga bagay na ayaw nating maranasan ay ang magkaroon ng malubhang karamdaman. We don't want to get sick. Kaya isa sa madalas o isa sa mga panalangin natin ay magkaroon tayo palagi ng mabuting kalusugan.
good health. Kasi alam natin, nakamahal. Mahal ang magkasakit at nakapakagastos mahospital. May isa akong kaibigan na nagbahagi sa akin tungkol sa kanyang karanasan, lalo na ang kanyang kapatid na nahospital. Sa totoo lang, sabi niya, hindi niya alam kung paano nila nabayaran ang lahat ng gastusin nang hindi nangungutang. Wala man silang sapat na ipon o perang nakalaan sa bangko, ngunit naranasan nilang tunay na buhay at kumikilos ang Diyos. Ang sabi niya pa, hindi sila pinabayaan ng Diyos. May mga taong kusang nag-abot na kanilang suporta o tulong at may mga charitable institution silang nilapitan pang babayad sa mga hospital, sa kanilang hospital bills. Tunay nga, nakita nila ang biyaya ng Diyos ay patuloy na dumadaloy sa pamamagitan ng kabutihan at malasakit ng kapwa. Mga kapatid, maaaring hindi laging inaalis ng Diyos ang ating mga pagsubok, ngunit hindi niya tayo kailanman pinababayaan. Sa bawat sandali nating buhay, lalo na sa panahong ng karamdaman at kahirapan, patuloy pa rin kumikilos ang Panginoon, lalo na din sa pamamagitan ng taong ipinadadala niya upang makita natin ang kanyang pag-ibig at habag. Tandaan natin, kailanman hindi tayo pababayaan ng Diyos, lalo pa siya ay mapagbigay. Kagaya sa ating ebanghelyo na narinig ngayon, sinabi ni Jesus, may isang magsasakang lumabas upang maghasik. Nang binhi sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Mapapansin natin na hindi pinili na magsasaka kung saan lamang siyang maghahasik. Hindi siya tumigil dahil may binhing nakukulog sa tabi ng daan, sa mga batong lupa o matitinik na bahagi. Patuloy lamang siya naghahasik ng binhi. At ito rin ang Diyos. Lahat tayo ay may kakayanan na tumanggap ng kanyang salita, biyaya at pagmamahal. Wala siyang pinipili at wala siyang kinikilingan. Ang kanyang grasya ay bukas para sa ating lahat sapagkat ang Panginoon ay likas na mapagbigay. Siyempre, mga kapatid, hindi kailanman naging limitado ang ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan. Lagi niyang inaabot ang kanyang tulong, pagpapalat, habag, kahit sino ka pa. Sa tigit sa lahat, hindi niya pinipilit na suklian natin siya. Ang pagiging mapagbigay ng Diyos ay hindi nakasalalay kung gaano din tayo kagaling na mapagbigay. Hindi dahil hindi naman nalulugi ang mga taong marunong magbigay. Bagamat sana hindi lang natatapos na tayo ay nakakatanggap lamang. Sabi ko nga, matuto din tayo magbigay kahit papaano. Kagaya na magbahagi tayo ng ating oras, talento, yaman at pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. Tandaan natin na ang tunay na pagbibigay ay nagmumula ito sa pusong kusang nagmamahal, hindi sa hangarin may balik na kapalit. Sabi nga sa salita ng Diyos, sapagkat mayroon ay bibigyan pa at mananaga na sapagkat ngunit ang wala kahit ang kakaunti, nasa Kanya ay kukunin pa. Simple lamang paanyaya na gamitin natin at paunlarin ang mga biyayang ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Kapag ibinabahagi natin ang Kanyang kaloob, lalo pang dumarami ang kabutihan na ipapasa natin sa iba. Sa ulitin, katulad ng magsasaka sa Ebanghelyo na hindi tumitigil sa paghahasik ng binhi sa iba't ibang uri ng lupa, gayon din naman
ay tularan natin ang Diyos sa patuloy niyang pagbibigay din ng pag-asa sa bawat isa. Hindi niya pinipili o pinipili na magsasaka kung saan lamang siya maghahasik. Sa halip, binibigyan niya ng pagkakataon ng bawat lupa na tumanggap ng binhi. Hindi siya namimili ng kanyang mamahalin o pagpalain. Ano man ang estado ng buhay, kagaya ng Diyos, ano man ang estado ng buhay pa natin ngayon, lahat tayo ay may pagkakataon ng tumanggap ng kanyang biyaya. Mga kapatid, bilang hamon natin, ay sana iwasan natin mamili ng taong bibigyan natin ng paggalang, pagmamalasakit at pag-asa. Sana dahan-dahan natin itigil ang diskriminasyon, ang panglalait o walang tinatanggi dahil ang bawat tao naman ay may dignidad at karapatan na makatanggap ng pagmamahal at pagkakataon makabangon. Tandaan natin na hanggang tayo'y nabubuhay, patuloy tayong binibigyan ng Diyos ng pagkakataon magsimulang muli at mamunga ng kabutihan. Hindi siya nawawala ng pag-asa para sa atin. Tayo rin ay maging tagapaghahasik din ng pag-asa sa bawat mabubuting salita, pagtulong at pagpapatawad kahit pagmamalasakit na ihahasik natin ang binhi ng pag-ibig ng Diyos sa puso ng ating kapwa. Mga kapatid, sinasabi sa ating ngayong linggo ng Panginoon ay walang sawang nagbibigay ng biyaya, grasya at pag-asa sa bawat isa. Tandaan natin, hindi kailanman pababayaan tayo ng Diyos. God bless us all and have a blessed evening po sa inyong lahat. Amen. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Itinuturing ni Jesus na pinagpala ang lahat na nakikinig sa kanyang salita at nagsasabuhay nito. Dumalangin tayo ngayon sa Diyos Ama na huwag lamang tayo maging mga tagapakinig ng salita, kundi mga tagapagsunod ng nagsasabuhay nito. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kaming makinig sa iyong salita. Ama, turuan mo kaming makinig sa iyong salita, upang ang simbahan ay patuloy na hubugin ng salita mo. O Diyos, sa pamumuno at paggabay ng Santo Papa, mga obispo, pari, at mga diakono, manalangin tayo. Ama, turuan mo kaming makinig sa iyong salita, Upang ang mga nasa serbisyo publiko ay tapat na maglingkod sa bayan, ayon sa halimbawa ni Jesucristo, at makatagpo sila ng inspirasyon at lakas sa iyong salita. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kaming makinig sa iyong salita, Upang maabot ng salita mo, O Diyos,
ang lahat ng nagtatrabaho sa mass media, maging katuwang nawa sila sa pagpapalaganap ng mga aral ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kaming makinig sa iyong salita Upang buong lugod kaming maglingkod sa iyo at sa aming kapwa, hindi lamang sa panahon ng matinding pagsubok, kundi pati sa mga karaniwang pagkakataon. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kaming makinig sa iyong salita. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan. Gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kaming makinig sa iyong salita. Ama naming mapagmahal, manahanawa sa amin ang iyong salita, upang matutunan namin ang iyong kalooban at masundan namin ang daang tinatahak ng iyong anak. Ikaw na nabubuhay at naghahanga at naghaharing kasama ng Jesucristo at ang Espiritu Santo, ngayon at magpakailan paman. Amen. Handog namin sa iyo, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasambat nagmamahal sa iyo. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana, katulad ng halimuyak ng insenso, umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasambat nagmamahal sa iyo. Naway ang aming kaloob maging si Jesucristong aming Panginoon. Ang sinumang tumanggap at makisalo ay mabubuhay kailanpaman. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasambat nagmamahal sa iyo.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ikalukdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungian mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan. At tanggapin mong mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos inyong puso at tiwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, nasa iyo ang aming buhay, pagkilos sa pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mo ipinunla sa sangkatauhan ng Espiritu Santo, unang aning bigay. Ang anak mong naglagak sa amin ng katiyakan, nang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa na mga anghel ang sisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na palilito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu. Gawing mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Tago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inebot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang kagantipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, namin at tubos mong tunay. Poong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob na kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo. Sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig.
Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon naming Papa at ni Jose naming Obispo at Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming naghimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuligin sa iyong kaliwanagan. Kaawat mo paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawan namin na pupupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa tulong ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas sa loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at paglawarin mo kami sa aming mga sala para napagpapalawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw na nagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpahasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero
ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis sa kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga iniiyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa pagiging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan sa iyong pagliligtas, nami pinagdiriwang sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. magsiyoko habang iginagawad ang pagpapala. Ama naming mapagpala, basbasan mo ng tibay ng kalooban ng iyong sambayanan upang mamalaging tapat sa pagsunod sa iyo at maligayang magkamit ng pagmamahal mo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo, manaog nawa at mamalagi sa iyong magpa sa walang hanggan. Amen. Humayo kayo taglang kapayapaan ni Kristo upang siya'y mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.